Tuloy tayo sa pagtatalakay natin sa aklat ng Lucas. So far, natalakay na natin mula sa chapter 1, first chapter, yung dalawang buntis. Naalala niyo yung sino yung dalawang buntis? Yan, si Elizabeth at si Mary. Nagkaroon noon ng pagkakataon sa MCBC na meron tayong 5 mga buntis. O buntis 5. Si Baby, si Chemi Antonio, si Sister Irina Breño, si Sister Susan Calicdan, at si Sister Rowena Chua. Buntis 5. Huwag yun ang tanungin kung nag-bolt in sila, no? Kaya yung mga may anak sa amin, yung mga anak namin ay halos magkakaedad kasi nga, nung pinagbubuntis sila ay halos sabay-sabay sila. Again, sila po yung buntis 5. Natutunan po yung katagalan yan kay Pastor Walter Evangelista. Shout out, Pastor Walter, regards kay Ate Dali. Noon pong binigyan tayo ni Preacher Edson ng introduction tungkol kay Lucas ay napapangiti ako tuwing binabanggit niya yung salitang Lucas. Kasi naalala ko po yung tatay ko. Ito yung binabanggit ni Brother Edson yung salitang Lucas. Hindi ko po alam kung gaano ka-significant sa buhay ng tatay ko ang personality na Lucas kasi palagi niyang nababanggit ang dalawang pangalan kapag hindi niya kilala yung tao. Kung hindi alam ni tatay ang pangalan ng isang lalaki, binabansagan niya ito na Lucas. Yan. Pag di niya kilala yung tao na lalaki, Lucas, si Lucas. Yan. At kung babae naman ay si Bunsyang. Bunsyang. Kaya yung tindera ng school supplies doon sa Talipapa, hindi namin alam ang pangalan. Siya ngayon si Bunsyang. At yung asawa ni Bunsyang, di namin alam ang pangalan, siya si Lucas. O ngayon, alam na natin kung sino ang asawa ni Lucas. Si Bunsyang. Ayan. Very good children. Tinanong tayo ni Pastor Mike noong nakaraan kung ano-ano nga ba ang announcement na nagkaroon ng malaking impact sa buhay natin. Yung isa sa naglalaro sa isip ko noon na may malaking impact na announcement sa buhay namin ni Baby ay nung sabihin ng Obigay na si Sister Baby ay buntis. Karaniwan po talaga merong excitement kapag nalalaman natin na magkakaanak ang isang couple. Lalo na kung ang couple ay nahirapan na magkaroon ng anak. Kami ni Baby ay umabot po ng 3 taon bago po ang Diyos ay biniyayaan kami ng anak. It took us 3 years. Kaya kahit paano ay nakaka-relate kami sa mga couple na hindi agad nabibiyayaan ng anak. Siyempre, relate din sa mga first-time parents na excited bumili ng mga gamit para kay Baby. Kung hindi nyo pa alam ang gender ng baby, dapat neutral lang ang kulay na dapat na gamit na bibilhin. Neutral yung kulay. Puting lampin, puting bonnet, puting mittens, lahat halos ay puro puti muna, neutral ang color. Tama ba mga first-time parents? Neutral. Kasi hindi pa alam ang gender, ano? At kapag dumating ng oras ng panganganak, ibang level na excitement na naman yan. The day before na ipinanganak si Johanna, nasa sales call ako kasama ang isang Singaporean principal. Sinamahan namin siya sa mga industry na prospect namin na bentahan ng machinery o ng equipment, laser for that matter. Nag-text si Baby na parang manganganak na raw siya. Medyo pahapon na noon at nasa Laguna pa ata ako noon, kaya alanganin niya na ako mahintay. Kaya sabi ko kay Baby, magpunta na siya agad sa ospital. Siya naman niyang ginawa. Nahirapan nga raw sila sumakay ni tatay kasi sinamahan siya ni tatay noon. Nahirapan silang sumakay, kaya ang ginawa nila, sumakay na lang sila ng bus. Imagine niyo po ang isang buntis na malapit na mga anak na nakasakay sa bus. Si Baby yun. Muntik na tuloy maging California ang pangalan ni Hannah. Pangalan po yun ng bus, California. To make the long story short, ipinanganak na nga po si Hannah after how many hours of labor. Came Sunday, nasa hospital pa rin kami. Dumalaw ang mga MCBC members, siyempre, para makigalak sa amin. We love to celebrate with others following the safe arrival of a newborn child. Ganyan tayo. Nakikigalak sa mga bagong magulang tulad ng mababasa natin sa buhay ni Zacarias at ni Elizabeth. Malaking bahagi ng gospel ni Luke ang inilahan niya kung paano ipinaglihi at ipinanganak ang dalawang sanggol na lalaki.
Dahil na rin ang mga nanay ng dalawang sanggol na lalaking ito ay nagbuntis na hindi pangkaraniwan. Si Elizabeth ay nagbuntis kahit siya po ay menopause na, matanda na, baog pa. No? Hindi pangkaraniwan na mabuntis ang ganong klaseng babae. At pangalawa naman, si Mary ay nagbuntis kahit na walang intervention ng isang lalaki. Extraordinary conceptions dahil ang pinagbubuntis ng dalawang sanggol na lalaki ay katuparan ng pangako ng Diyos. Extraordinary conceptions to fulfill what God has promised. Sa tala ng pagkapanganak na supling nila Zacarias at Elizabeth, na makikilala later on bilang si John the Baptist, ipinakita sa atin ng Luke na ang Diyos ay tunay ng tumutupad sa kanyang mga pangako. Ulitin ko po. Sa pagkapanganak kay John the Baptist, pinakita ni Luke na ang Diyos ay tunay na tumutupad sa kanyang mga pangako. Luke shows us that God fulfills His promises or His promise. At the coming of John, by the naming of John, and through the destiny of John, tinutupad ng Panginoon, tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Punta tayo dun sa una. God fulfills His promise at the coming of John, verses 57 up to 58 ng chapter 1. 57 to 58, dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Nang mabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y labis na pinagpala ng Panginoon, nakigalak sila sa kanya. Tignan po muna natin ang purpose kung bakit naisulat ni Luke ang kanyang gospel. Luke chapter 1, 1 to 4. Kagalang-galang na Teopilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga taong buhat pa sa simula ay mga saksi at mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan na mga itinuro sa inyo. So yun yung purpose. Upang lubos ninyong matiyak ang katotohanan na mga itinuro sa inyo. Ang purpose ni Luke kung bakit siya sumulat, verses 3 to 4, ando doon ano? Lubusan nating matiyak ang katotohanan ng mga itinuturo sa atin. Ang din po ay nandoon sa verse 4. Matiyak natin. Totoo ba yung tinuturo sa atin? Totoo ba na ang isang baog, matanda, ay pwede pa magkaanak? Yan ang sabi sa atin, Luke. Alam naman po natin ang paksa ng Gospel of Luke for this matter ay yung accurate information about our Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi nga ni Luke sa verse 3, kaya't matapos kong suriin ng buong ingat, because Dr. Luke wants it to be accurate as possible. Sinuri niya raw ng buong ingat ang lahat ng pangyayari buhat pa sa pasimula. Ang ganda rin ang sinabi sa NIV, I myself have carefully investigated everything from the beginning. Carefully investigated. Sinuri ni Luke ng buong ingat. Nagkaroon siya ng careful investigation sa lahat ng bagay tungkol kay Kristo buhat pa sa pasimula. From the beginning. At yung sinasabing pasimula o beginning dito, hindi lang yung naganap ng announcement ni Anghel Gabriel kay Zacarias na ipanganganak nga si John the Baptist. It goes far beyond the announcement of John the Baptist's birth. Ibig sabihin, si Lucas, bagamat hindi Hudyo, ay binalikan din yung mga sinasabi sa Old Testament tungkol sa pagdating ng Messiah. Sa simula pa eh. And verse 2, sabi, ang kanilang isinulat ay tinuro sa amin ng mga taong buhat pa sa simula ay mga saksi at mga tagapangaral ng salita ng Diyos. No? Narinig at itinuro ng mga taong buhat pa sa simula ay saksi at tagapangaral ng salita ng Diyos. Eyewitnesses and servants or ministers of the word. The whole Bible is not even available sa panahon ni Luke. Pero meron silang mga books sa Old Testament na kung saan inaral din ni Luke kung ano nga ba ang pinangako sa salita ng Diyos
tungkol sa pagdating ng Misaya. Nakukuha po ba niyo? Hindi pa buo ang Bible noon, nung sinulat ni Luke, ang kanyang gospel. Pero, pwede niyang pagbasehan yung mga isinulat sa Old Testament tungkol sa katotohanan sa pagdating ng Mesiyas. Pero ano nga bang sinasabi sa Old Testament tungkol kay John the Baptist? Again, ano ang sinasabi ng Old Testament tungkol kay John the Baptist? Isaiah chapter 40, 3-5, and it was written 700 BC. Ganito ang sinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ng mga libis, patagin ng mga burol at bundok, at pantayin ng mga bako-bakong daan. Mahahayag ang kalwalhatian ni Yahweh at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. Eto na. May binabanggit na, kahit sa Old Testament pa lang, binabanggit na ang pagdating ni John the Baptist. Paano ngayon natiyak ni Luke na si John the Baptist ngayon binabanggit sa Isaiah? John chapter 1, 19-23, ang patotoo ni Juan na tagapagbautismo. Verse 19, ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at Levita upang tinanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan. Sa halip ay maliwanag niyang sinabi, hindi ako ang Kristo. Sino ka kung gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. And 22, sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabing mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Ito po yung sagot ni John the Baptist, verse 23. Sumagot si Juan ayon sa nususulat sa aklat ni Propeta Isias. Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Kinikilabutan po ako habang binabasa ko yung mga talatang ito. Accurate ba? Accurate ba? It's very accurate. In fact, merong mga critics na dinedenay kung kailan nga ba naisulat ang Book of Isaiah. Dahil napaka-accurate na mga prophecy ni Isaiah ay pinapalagay nila ng mga critics na naisulat ang Book of Isaiah kasabay ng mga gospel or even after the gospel. But that is not the case. Kinikilibutan ako kasi we can see from here that God really keeps His promise. Sa Isaiah pa lang, may pinangako na may darating. Dumating nga. Si John the Baptist. God keeps His promise at the coming of John the Baptist. Nung sinabi ng Diyos sa panahon na Isaiah, meron tinig na isang taong sumisigaw sa ilang. Sabi ng Diyos yun, no? Doon sa Book of Isaiah. Tuwirin ang daraanan ng Panginoon. Naganap naman ito sa katauhan ni John the Baptist. Malakay chapter 3 verse 1. It was written 430 BC. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipadadala ko ang aking sugo upang handa ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahintay niyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Again, paano napatunayan ni Luke ayon sa kanyang careful investigation na si John the Baptist ngayon tinutukoy sa Malakay 3 verse 1. Matthew chapter 11, 7-10. Nang paalis na mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais niyong makita? Isa bang tambo na inihipan ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kausuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo, siya'y propeta. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, ipadadala ko ang aking sugo na mauna sa iyo, ihahanda niya ang iyong daraanan. Ay, grabe. Malalaglag na tayo sa kinaupuan natin. Napaka-accurate. Napaka-accurate na ang Panginoong Jesus mismo
na ang nag-confirm na si John the Baptist nga yung ipinangako doon sa Malakay. Kukontra pa ba tayo? Isang pang example on how accurate God keeps His promise through the life of John the Baptist, Malakay chapter 3 verse 4 at Malakay 4 chapter 5, verse 5. Ngunit bago namating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Baka tanungin niyo ako, Kuya Randy, paano nangyari yun? Nabasa natin kanina, 700 BC, nabuhay si Elias. Samantalang si Malakay naman ay 430 BC. Almost 300 years ang agwat nila. Paano may susugo si Elias kung ganun? Elias o Elijah is long been dead. Pero isusugo daw, sabi sa Malakay. Nauna ng kulang-kulang 300 years kay Malakay. Kaya paano nga ba darating pa uli si Elias? Matthew chapter 11, 13 to 14, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita, sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa kaharian ng langit. Verse 14, kung naniniwala kayo, ang ating Panginoong Hesus nagsasalita, no? Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Malakay, sabi, darating daw si Elias. Kinonfirm ng ating Panginoong Hesus sa Matthew, si Elias na nga ang pinangakong darating. Si Juan na nga ang pinangakong si Elias na darating. Paano nga raw yun, Kuya Randy? Nag-reincarnate nga ba itong si Elijah sa katauhan ni John the Baptist? Nag-reincarnate daw si Elijah in the person of John the Baptist? Question mark, ha? Hindi yung period, ha? Wala pong reincarnation sa Bible. Ito po ang sagot. At si Luke mismo ang sasagot. Luke chapter 1, 12 to 17. Nasindak si Zacarias at natakot na makita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang. Sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamagitan niya ay maraming Israelita magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. 17. Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias. Upang pagkasunduin ng mga ama at ang kanilang mga anak at panumbaliki ng mga swail sa karunungan ng mga matuwid, sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Walang reincarnation. Pero ang sabi ng Anghel Gabriel kay Zacarias, yung spirit at yung power ni Elias ay taglay ni John the Baptist. So ang ating unang point, God fulfills His promise at the birth of John. Pangalawa, God fulfills His promise by the naming of John. Verses 59 up to 65. Makalipas ang isang linggo, dumalo sa pagtutuli ng sanggol. Makalipas ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang itatawag nila sa bata, gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Elizabeth, hindi! Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan, tugon nila. Sinenyasan nila ang kanyang upang itanong kung anong ibig nitong itawag sa sanggol. Humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat. Juan ang pangalan niya, namangha ang lahat. Noon din ay nakapagsalita si Zacarias at siya ay nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng taga roon at naging usap-usapan sa buong bulubundukin ng Judea ang mga bagay na yun. God fulfills His promise by the naming of John. Verse 59, makalipas ang isang linggo, on the 8th day, dumating yung araw ng pagtutuli. Mula pa po nung panahon ni Abraham, ang pagtutuli ay ginaganap na.
Ito ang kasunduan sa pagitan ng Diyos at ni Abraham. Genesis 17:9-12, sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong saling lahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. At iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng 8 araw. Kasama rito ang mga aliping sinilang sa inyong mga sambahayan, gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Hanggang ngayon po, ang mga Hudyo ay ginaganap ang utos ng Diyos na ito. Utos, tipan, covenant. Nagsasama-sama ang mga kamag-anak at ang community para sa pagtutuli ng sanggol na lalaki kasi covenant nga eh. Kaya ma-imagine natin yung senaryo na maraming mga tao nung tinuli si John the Baptist. Kaya naman, mababasa natin mula sa verses 58-59 na nandoon yung mga kamag-anak at mga kapitbahay nila. Wala naman daw requirement sa law na dapat pangalanan ng bata sa 8 araw. Pero naging tradisyon na raw po ito nung panahon ni Lucas. Yan, wala tayong mababasa. Dapat sa pagtutuli kasabay na rin yung pagbibigay ng pangalan. Ano? Pero tradisyon na raw yun nung panahon ni Luke. Lumabas na yung mga ngenge. Yan, kilala niyo yung mga ngenge, no? Ngenge alam. Verses 59, sabi doon, Sakarias sana ang itatawag nila sa bata, gaya ng pangalan ng kanyang ama. Yan, yung mga ngenge, gusto pangalanan si John ng Sakarias. Ano? Ang sabi ni John MacArthur tungkol dito, naming firstborn sons after their fathers was not unknown, though naming them after their grandfathers was more common. Ayan, mga ngenge. Sa mga Hudyo raw ay hindi nakakaiba na isinusunod sa pangalan ng ama ang magiging pangalan ng batang lalaki. Pero mas madalas daw na isinusunod sa pangalan ng lolo. Ayan. Baka naman daw may dugo akong Hudyo kahit papano. Kahit na 0.0001% baka may dugo akong Hudyo. Kasi nakapangalan ng mga anak kong lalaki sa lolo nila at sa lolo ko. Nagkataon lang po yun. Balik po tayo sa mga ngenge. Ang mga ngenge alam. Dahil gusto nilang Sakarias ang ipangalan sa bata, ang tutol ni Elizabeth, yung pagtutol niya, no, verse 60, hindi Juan ang pangalan sa kanya. Yung pagkakabigkas daw dito ni Elizabeth nung hindi ay very emphatic. Ibig sabihin, may madiin na emosyon. Parang ibig niya sabihin, no way! Absolutely not. May diin yung pagtutol ni Elizabeth na tatawaging Sakarias yung bata dahil kung maalala po natin, ang sabi ng Anghel Gabriel sa verse 13, Juan ang ipapangalan mo sa bata. Kaya naman nandoon yung pagdidiin ni Elizabeth, hindi! Juan ang ipapangalan sa kanya. Ito na naman yung mga ngenge. Verse 61, sabi nila, subalit wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan. Ngenge talaga. Ano? Parang sinasabi ng mga ngenge na kontra sa tradisyon nila na hindi nakapangalan ang bata sa sino mang kamag-anak nila. Pasok ngayon sa eksena si Sakarias na napipi dahil sa kanyang unbelief. Ang sabi ni Gabriel sa kanya sa verse 20, ngunit dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinasabi kong matutupad, pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Emphatic din po yung sagot ni Sakarias sa magitan ng pagsulat. Ang sinulat ni Sakarias sa verse 63, Juan ang pangalan niya. Paano ba magsulat ng emphatic? May diin. Ano? Di natin alam kung paano niya sinulat ng pagdidiin yung sinabi niyang, Juan ang pangalan niya, baka naka all caps. Naka all caps, madiin na halos bumaon pagkakasulat. O kaya in bold letters, kasi emphatic nga daw. Ano? Hindi man natin sigurado kung paano niya pinagdiinan ng pangalang Juan, ay sigurado naman tayo na si Sakarias ay nanalig na sa pangako sa kanyang Diyos sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Hindi na siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa puso niya, John dapat ang pangalan, kaya John na nga. Juan ang dapat pangalan, kaya Juan.
Emphatic. Ang reaction uli ng mga ngingi. Verse 63b. Namangha ang lahat. Sa ibang salin, nagtaka silang lahat. Sa English, and they all wondered. Bakit sila nagtaka? Dahil ang ibig sabihin daw ng John ay God is gracious. Maaring nagtataka raw yung mga ngengi. At sa kung paanong paraan naging gracious ang Diyos kila Zacarias at Elizabeth. O ano naman ang kinalaman ng batang ito sa kagandaang loob ng Diyos? What does this child have to do with the grace of God? May alam po tayo na hindi alam noon ng mga ngengi. We know that John was the messenger coming before the Savior, through whom God's grace would come to all who would receive it. Hindi nila alam yon, pero alam natin. Kaya John ang pangalan na ibinigay. Yan po ang connection ng grace sa pangalan ni John the Baptist. He will be the messenger coming before the Lord, through whom God's grace would come to all who would receive it. At ang mga sumunod na pangyayari, verse 64, noon din ay nakapagsalita si Zacarias at siya ay nagpuri sa Diyos. Ang second point po natin, God fulfills His promise by the naming of John. Ang sabi ng anghel kay Gabriel, ang anghel Gabriel kay Zacarias, verse 13, huwag kang matakot, Zacarias, dinilig ng Diyos ang iyong panalangin, ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki. At Juan ang ipapangalan mo sa bata. Sabi pa uli ng anghel kay Zacarias, Juan ang ipapangalan mo sa bata. Kaya lang nga, nag-alilangan si Zacarias, kaya sabi ng anghel sa kanya, verses 19 to 20, ako si Gabriel ay nakatayo sa harapan ng Diyos, isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Yun ano? Hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Nakita po ba natin yung pagkakasunod-sunod na mapangyari? Kung paanong natupad yung pangako ng Diyos nung pinangalanan si Juan, nakapagsalita uli, bumalik uli ang pagsasalita ni Zacarias. God fulfills His promise by the naming of John. Ang sabi ng anghel kay Zacarias, verse 13, Juan ang papangalan mo sa bata, pero nag-alilangan si Zacarias. Kaya naging kapalit, verse 20, hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Naganap ba? Ang katuparan, verses 63 to 64, humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang sinulat, Juan ang pangalan niya na mga hanglat, noon din ay nakapagsalita si Zacarias at siya ay nagpuri sa Diyos. Naganap ang pangako ng Diyos kay Zacarias na makapagsalita muli nung sinunod niya ang sinabi sa verse 13. Nawa ng pangangalan niya sa bata. Kaya makikita natin na ang Diyos ay tunay na tumutupad sa kanyang mga pangako. Dalawa na, no? Ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Again, God fulfills His promise by the naming of John. Diyan ba kayo? Amen. Hindi naman ngenge, no? At ang pangatlo, God fulfills His promise through the destiny of John. Verses 66 to 80. Ang tanong ng mga tao o ng mga ngenge, matapos nila masaksiyan ang kamanghamanghang pangyayari na nakapalibot sa sanggol na si Juan. Verse 66, magiging ano kaya ang batang ito? Ano kaya ang kanyang magiging destiny? Magiging ano kaya ang batang ito sapagat nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon? Nabanggit sa awit ni Zacarias ang magiging destiny ni John. 76 to 77. Ikaw, anak ko, ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang handa ang kanyang daraanan, at upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan.
Yun po ang magiging destiny ni Juan. Ayon kay Zacarias, ang magiging destiny ni John the Baptist ay tatawagin siyang propeta ng kataas-taasang Diyos. Check po ba? Mauna siya sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan. Check po ba? Yan. Salamat sa 5. Tingnan natin ngayon kung natupad yung sinabi na ipapaalam niya sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Matthew chapter 3:1-6, ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Nang mga panahong yon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niyang ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Verse 4. Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya naman pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng ilog ng Jordan. Verse 6. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog ng Jordan. Sabi doon, ang magiging destiny ni Juan, ipapaalam niya sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Check. Focus po muna tayo dun sa verse 2. Ganito ang kanyang sinasabi. Magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Then punta tayo sa verse 6. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog, Jordan. Balik tayo sa verse 77, chapter 1 ng Luke. Ipapaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Check. Ulitin ko. Check. Did God fulfill this promise through the destiny of John? Siyempre naman po. Wala po sa napag-aralan natin ngayon, Luke chapter 1, 57-80, ay natutunan natin na God fulfills His promise at the coming of John, by the naming of John, and through the destiny of John. God fulfills His promise. Nabasa din natin kanina na si John the Baptist ay tatawagin bilang propeta ng kataas-taasang Diyos. Luke chapter 1, verse 77. At kapag propeta ang usapan sa Bible, hindi maalis sa isip natin yung mga himalang ginawa sa pamamagitan nila. Ulitin ko, karaniwan po natin mababasa sa Bible, pag binanggit na propeta, grabing mga himala ang kakibat nila. Si Elijah, binuhay niya yung anak ng balo. Nagpadala ng apoy mula sa langit. Si Elijah, hinawi ang tubig sa pamamagitan ng balabal para makatawid sila. Tindi nun, ano? Hinampas niya ng balabal yung ilog. Nabiyak. No? Super Saiyan. Si Elisha naman, pinalutang sa tubig yung ulo ng palakol. Nabasa niyo na ba yun? Paano nangyari yun? Bakal, lumutang sa tubig. Ulo ng palakol. Pinarami ang langis hanggang sa huling lalagyan. Yung sundalo na mamamatay na, ay na-revive dahil bumagsak sa pinaglibingan kay Elisha. So when you say prophet, laging nakakibat yung mga himala. Ganyan po ang mga himala na nakakibat kapag propeta ang pinag-uusapan. Again, sabi sa Luke 1:77,
Si John the Baptist ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos. Propeta. John chapter 10, 40 to 42. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbabautismuhan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, walang ginawang himala si Juan, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Yan, nangingiti kayo. Kala ko ba propeta may kasamang himala? Si John, propeta ng kataas-taasang Diyos. Pero sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi pala, sabi ng mga tao, walang ginawang himala si Juan, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. Paano natin ngayon i-reconcile yan? Well, anyway. Walang ginawang himala si Juan, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol kay Jesus. Ang sabi ni Jesus, ang ating Lord mismo nagsabi, Luke chapter 7 verse 28, sinasabi ko sa inyo, walang taong isinilang na mas dakila pa kay Juan. Balik tayo sa John chapter 10:41. Walang ginawang himala si Juan, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol kay Hesukristo. Then Luke 7:28, walang taong sinilang na mas dakila pa kay Juan. Wala nga siyang ginawang himala, pero siya yung pinakadakila. Mas matindi yun. No? Alam niyo po ba kung bakit walang ginawang himala si John the Baptist? Kahit na walang ginawang himala si John the Baptist, itinuring pa rin siyang pinakadakila. No? Wala naman siyang ginawang himala, pero itinuring pa rin siyang pinakadakila. John chapter 1 verse 29, ang kordero ng Diyos. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tignan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi ni Juan yun, ni John the Baptist. Nung dumarating si Jesus, sabi niya sa mga tao, tignan nyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Naging dakila si Juan kahit wala siyang ginawang himala dahil itinuro niya ang mga tao kay Kristo. Ulitin ko po, naging dakila si Juan dahil itinuro niya ang mga tao kay Kristo. Sabi niya, tignan ninyo. Tignan niyo si Jesus. Kaya ang hamon sa atin, gaya ng ginawa ni John the Baptist, ituro din natin ang mga tao kay Kristo. Again, ituro din natin ang mga tao kay Kristo. As a concluding remark on the particulars about John the Baptist, let us end with this challenge. Believe in the promises of God. Tumutupad ang ating Diyos sa kanyang mga pangako. Point others to Jesus. Let us pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa buhay ni Zacarias, ni Elizabeth, ni Juan. Ipinakita niyo po sa amin, tumutupad po kayo sa inyong mga ipinangako. Nakikita niyo po kami nanangan sa inyong mga pangako. Sa mga nangihina po sa amin,
nagkaroon na po ng doubt, na tila sinasabi sa kanilang sarili, mukhang hindi niya po tutuparin ang pangako ng Diyos. Lord, sa pamamagitan po ng mga salita mo na narinig po namin ngayon, i-encourage niyo po sila that you keep your promises. Tumutupad po kayo sa mga pangako. Kung clinic-claim po namin ang iyong pangako na kami po ay gagaling, Panginoon, we are claiming this once again because you keep your promises, Panginoon. Kung meron po sa amin na nangangailangan po ng peace of mind, Panginoon, helpuin niyo po siya. Paalala ang mga pangako mo that you are our Prince of Peace. Kung meron po sa amin nangangailangan sa area ng pananalapi, Panginoon, remind them that you are our great provider. Nangangailangan ng direksyon, kayo po ang aming pastol. At kung ano-ano po pong mga bagay na maaring kinakailangan po namin ngayon, remind us of your promises. Remind us of your promises, O Lord. And help us also to point people to you. Ituro po namin ng mga tao sa inyo kay Kristo, na aming Panginoon. Seal our prayers. In Jesus' name I pray. Amen.